Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula 2025 to 2028? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up ko dito. Mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. Excuse me. Magsimula na tayo. Capricorn reading 2025 to 2028. So, ang bida dito ay lalaki. Dito sa spread na to, sa deck. Lalaking tao o babae man, pero ini-embody niya yung masculine energy. In short, extrovert yung babae. Okay? Kung babae man. O pwedeng ito yung person nyo. Who knows? So, well, ang dating sa akin, may iba sa inyo na parang takot mag-take risk, na makipag-socialize. Mala introvert yung lalaki dito, pero babae extrovert. So, maganda siguro kung mag-focus na lang tayo sa lalaki kasi malilito tayo. So, lalaki lang, ha? Kung babae kayo, di pumunta na kayo dito. Kung babae yung nanonood. Pero kung lalaki, so i-describe ko yung lalaki dito. Tingnan nyo kung mag-resonate sa inyo to o sa person nyo. Single siya. Okay? O kaka-break lang niya siguro. O widow. Yun na lang. Siguro yung ating ano. Meron pa. 40 to 59 years old. O, ayan. Yan yung ating mga clue. So again, parang takot siya mag-socialize eh. Yun yung nangyayari sa present. Pero, tingin ko, as time goes by, matututo siyang makisalamuha. Mababago pa yun. In a good way. Hindi na siya magiging introvert o magiging mahiyain. Na para bang may trust issues siguro yung lalaki dito. So again, sa period ng 3 years, yung healing ay may kinalaman sa socialization na yun nga. Matututo na siyang makisalamuha o mag-trust again sa ibang tao. Punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Well, sa case dito, may kinalaman to sa love. Iniisip ko tuloy kung dikit ba to. Dun, ito, dito. Kasi kung in a relationship, nandun naman ang loyalty, don't worry. So sa 3 years from now, wala namang problema kung ang partner ay ito.
Okay? Kung in a relationship yung iba. Ibang Capricorn, ito yung partner na walang problem, ha? So, loob ng 2 years, sila pa rin. Kapwa nila Capricorn, Taurus. Ngayon, kung single, kasi ang dating, parang mas gusto pa nilang maging single na lang kaysa maging in a relationship. Ganun ang dating sa akin para bang mas magiging masaya pa sila kung single na lang. O, yun siguro yung gusto nilang mangyari. Mas comfortable silang single. Pero willing naman silang makipag-connect. Okay? Makipagkaibigan, makisalimuha. Pero magiging somewhat choosy. Yung iba sa inyo, whether babae o lalaki, basta yung single. Choosy. Sa pag-choose ng future, new love interest. Kung single man. O para bang yung iba sa inyo na single nga, mas gugustuhin pa nila yung company ng friends kaysa sa company ng possible partner, love partner. Ganun independent kasi sila dito Tingnan pa natin. Iba pang detalye. So, sa case naman na to, sa period ng 3 years, ay mag-aaral silang i-balance ang emotion nila in a way na gusto nilang hindi sila madaling ma-take advantage. Siguro, ito yung nangyari before na madali silang ma-take advantage. So, ang lesson learned ay matutunan ang topic ng control. Control, balance. Balance na control. Hindi masyadong maluwag. Ganun, hindi rin masyadong maigpit. Sa pakikisalumuha sa tao. Strong sila dito. Parang pahalaga nila yung strengths nila. O ng Capricorn. Na magiging reliable, independent sila. Na mas aasahan nila yung sarili nilang talent, knowledge, skills kaysa mag-rely sa ibang tao. Ganun. Sa bagay, ganyan naman talaga sila. Yung mga Capricorn, di ba? Ayaw nila ng help. Feeling nila mas maganda pa yung magiging result kung sila yung tatrabaho. Na yun nga, masyado silang independent, self-reliant. In a good way naman to, di ba? Kaya lang minsan nakaka-stress. Kasi parang solo mo lahat. Kasi nga feeling mo mas better kung ikaw yung gagawa kaysa may katim ka o may partner. O kung i-delegate mo sa iba yung task. Feeling mo mas maganda kung ikaw ang gagawa. O yung Capricorn. Ganyan So, ganun pa rin. Sa loob ng 3 years, na naman na iba. In control pa rin kayo. Anyways. Ano ba bang madadagdag natin?
Pero kasi yung ibang Capricorn, medyo ano kasi, cold-hearted. Sabihin natin gano'n. So, kung gano'n ang case, medyo lalambot ang puso nila sa 3 years from now, 25 to 28. O baka yun yung ano, matututunan ng iba sa inyo. Lalo na kung may trust issues, mahirap talaga. Mahirap magtiwala. So anyways, ito na huli. Huling deck natin. Noticing. Oh, communing with ghosts. Ano yan? Noticing. Well, ang dating kasi, mapapansin ng iba sa inyo, hindi naman lahat, pero yung iba nga, na unti-unti silang magiging psychic medium. Kasi ito ay ano eh, parang communication sa spirits. Ito naman noticing. So, siyempre, mapapansin. Na yun nga, parang bang nagiging mala-psychic sila dito. O baka naman, sa loob ng 3 years from now, eh, mapapansin nila yung talent nila o skill sa topic ng psychic abilities, yung mga players, na yun nga, may talent pala sila doon, baka i-enhance nila lalo sa 3 years from now, o baka who knows, eh baka maging katulad ko na rin yung iba sa inyo. Mm-hmm. Kasi yun nga, mapapansin nila na mayroon pala silang capability sa ganitong spirituality o sa pag-connect sa spirits, o sa paggamit nga ng clairs. Clair, ano ba yung clair? Audience, clair, voyance, claircognizant. Marami yun eh. Di ba yung alam ko yun? Nakalimutan ko na. Ano ba yan? Yun lang naalala ko, sorry. Hanapin nyo lang sa internet. Yung mga clair na yan. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.